Nagsimula ang pelikula sa misyon na pinamumunuan ng NIS, National Intelligence Service, sa Japan. Target nila ang lab ni Dr. Jonas upang ihinto ang ilegal na eksperimento na nauugnay sa mapanganib na serum. Habang sinusubukan ni Dr. Jonas at ng kanyang koponan na sirain ang lahat ng ebidensya, hindi sinasadyang naiwan nila ang isang huling sample na napunta sa mga kamay ng NIS. Mabilis na ipinaalam ng koponan ni Jonas kay Director Choi ang tungkol sa sitwasyon at gumawa si Choi ng plano na harapin ito. Nakipagkita si Choi sa kanyang spy master na nagpahayag na ang lahat ng kanyang mga espiya na nagtatrabaho sa kanya ay napatay. Hinimok siya nitong tumigil, ngunit tumanggi siya. Bago umalis, binigyan siya nito ng ilang mahalagang impormasyon. Ang lokasyon at mga plano para sa Swedish Portable Vault na naglalaman ng sample ng serum. Sinabi rin nito sa kanya na ang tanging taong makakapagbukas ng vault ay ang anak ni Mr. Che, si Jagyong, na may dissociative identity disorder. Isa sa mga iba't ibang personalidad niya ay ang kanyang kambal na kapatid. Biglang nagkaroon ng kaguluhan nang pumasok sa gusali ang isang mersenaryong nagngangalang Tom at pinatay ang mga bantay ng spy master. Gayunpaman, nakatakas si Choi sa tamang oras. Pagkatapos ay nakita natin si Jagyong sa libing ng kanyang ama, nakikipag-usap sa kanyang kapatid, ang iba niyang personalidad. Ang isang flashback ay nagpapakita kung paano niya kinailangang kunin ang naputol na katawan ng kanyang ama matapos magkamali sa pagbubukas ng safe. Hindi nag-aksaya ng oras si Choi at kumuha ng maton na nagngangalang Yon Moyong para nakawin ang vault at pabuksan ito kay Jagyong. Ang kapatid ni Jagyong ay nag-aalangan dahil si Moyong ay may masamang reputasyon bilang taksil, ngunit nagpa siya siyang kunin ang trabaho dahil sa kanilang nakaraan. Nangako si Moyong sa kanya ng sapat na pera upang matupad ang pangarap ng kanyang ama na magretiro at magbukas ng restaurant sa Southeast Asia. Sa panahon ng pagnanakaw, matagumpay na ninakaw ng mga tauhan ni Moyong at Jagyong ang vault at napatay si Naya Sagan na nagbabantay dito. Gayunpaman, may lihim na binabalak si Moyong. Gusto niyang patayin si Jagyong para pagtakpan ang kanyang mga ginawa. Itinapon niya siya sa dam, ngunit nakaligtas siya na may kaunting pinsala lamang. Bago ibinigay ang vault kanina, palihim niyang kinuha ang sample ng serum. Sa malapit, papatayin ng nagpapautang at ng kanyang mga alapores ang isang babae na katatapos lang magbayad ng kanyang utang. Si Jagyong ay namagitan, pinatay ang mga lalaki upang iligtas ang babae, ngunit hindi siya nagpakita ng pagkabahala habang ang natatakot na babae ay tumakas. Samantala, ang NIS ay galit na galit tungkol sa pagkawala ng sample ng serum at nag-aalala tungkol sa kung ano ang magiging reaksyon ng isang makapangyarihang tao na nagngangalang Paul. Inutusan ng kanilang chairman si Director Sam na mag-set up ng meeting kasama si Choi sa pag-asang makagawa ng kasunduan. Si Choi naman ay abala sa pagtatakip ng kanyang mga bakas. Inutusan niya ang isang middleman na patayin si Moyong at ang kanyang koponan kapag nakuha na nila ang vault. Napag-alaman na kilala ni Choi at Moyong ang isa't isa at si Choi ang responsable sa pagpilit kay Moyong na magpatakbo ng isang restaurant sa labas ng lungsod. Gayunpaman, matalino si Moyong, inaasahan na niya ang pagtataksil ng middleman at pinatay ang mga espiya ni Choi habang naghahanda siyang maglaho. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Choi sa isa sa mga propesor na kasangkot sa serum program at ipinaliwanag ang sitwasyon. Tiniyak niya sa propesor na ligtas si Jonas kasama ang kanyang koponan at ipinangako niyang ililipat siya sa ligtas na lokasyon. Samantala, sa Pilipinas, ang isang katulad na eksperimento sa serum ay isinasagawa, ngunit ang resulta ay hindi maganda dahil ang serum ay dapat na direktang iturok sa utak. Ang bersyon ni Choi, gayunpaman, ay mas mapanganib. Kumakalat ito sa pamamagitan ng pagkakadikit sa balat o mucus. Si Paul, ang pinuno ng proyekto sa Pilipinas, ay nanunood ng footage mula sa ni-raid na lab at nakita ang isang South Korean test subject na marahas na tinanggihan ang serum at sumabog. Si Paul, na nagtatrabaho kasama si Tom, ay nagtanong sa mga tauhan ng spy master at inutusan si Tom na patayin sila. Pagkatapos ay nagpasya siyang maglakbay sa South Korea upang linisin ang kalat na ginawa ni Choi. Sunod, nakita natin ang isang taga-nayon na pumasok sa kagubatan kung saan siya ay inatake ng humanoid na halimaw. Gayunpaman, sa pagsikat ng araw, ang halimaw ay sumabog at ang dugo nito ay dumapo sa taga-nayon na nahawaan ng mapanganib na virus. Hindi nagtagal ay dumating si Lim Sang sa nayon at nagtataka na walang katao-tao. May nagbayad pala sa mga taga-nayon na umalis para sa isang paglalakbay.
Nagpanggap na reporter, tinanong ni Lim ang asawa ng nahawaan na taga-nayon na nanatili upang alagaan ang kanyang asawa. Namumula sa dugo ang mata ng nahawaan na lalaki at nang ipakita sa kanya ni Lim ang larawan ng test subject, nataranta ang taga-nayon. Ang larawan ay tumutugma sa halimaw na umatake sa kanya. Upang maiwasan ang pagkalat ng virus, pinatay ni Lim ang taga-nayon at ang asawa nito at pagkatapos ay sinunog ang kanilang bahay. Sa kanyang pag-alis, natanggap niya ang kanyang susunod na misyon na patayin si Moyong at ang kanyang mga tauhan. Samantala, dumating si Jagyong sa isang underground clinic kung saan siya ay nawalan ng malay matapos mag-alok ng pera para magpagamot. Pagkatapos tahiin, kinuha ng doktor ang kanyang pera pati na rin ang sample na dala niya. Nakipag-ugnayan siya sa isang taong nagngangalang Song upang ibenta ang sample, ngunit ang tawag ay hinarang ni Choi at ng NIS na nagpadala ng koponan para makuha si Jagyong. Unang dumating sa klinik ang isang grupo ng mga tulisan at pinatay ang doktor. Nalilito si Jagyong sa una, ngunit di nagtagal ay napagtanto niya na sila rin ang mga taong pumatay sa kanyang ama. Kahit lamang sa bilang, pinatay niya silang lahat sa brutal na labanan. Ipinakita sa isang flashback kung paano siya sinaksak at binaril ng mga tauhan ni Moyong bago siya itinapon sa dam. Pagkatapos ng laban, nakipagtalo si Jagyong sa kanyang kapatid tungkol sa kung anong damit ang isusuot, ngunit sa kalaunan ay nagbihis siya, isinuot ang kanyang pangluksa, at kinuha ang sample. Saktong nakatakas siya nang dumating ang isa pang grupo ng mga lalaki, kabilang ang ilan mula sa koponan ni Choi. Pagkatapos ay idinagdag ni Choi si Jagyong sa listahan ng target ni Lim. Samantala, natunton ni Lim ang kanang kamay ni Moyong. Pinatay niya ang kasintahan ng lalaki at pinilit siyang magmaneho gamit ang kutsilyo habang nagpapatuloy sa kanyang misyon na pabagsakin ang grupo ni Moyong. Kasabay nito, nakipagkita si Choi kay Director Sam sa NIS. Nagpanggap si Choi na walang gaanong alam tungkol sa serum program habang ipinahihiwatig ni Director Sam na mahuhuli si Choi kapag nagsimula na ang investigasyon. Gayunpaman, nag-alok si Director Sam ng kasunduan. Kung ibabalik ni Choi ang sample ng serum, hindi siya mananagot. Napagtanto ni Choi na ang NIS ay nasa ilalim ng presyon mula sa Head 1, isang pangunahing sponsor at plano nilang tanggalin ang koponan ni Choi at ibigay ang programa kay Paul na siyang magpapatakbo nito sa ilalim ng Head 1. Tumanggi si Choi na makipagtulungan at nagbanta si Director Sam na sisirain ang kanyang Black Ops team. Sa kabila ng pananakot ni Director Sam na nanatiling walang kibo si Choi dahil inayos na niya upang patayin ni Lim ang sarili niyang mga tao at personal na pinatay ang propesor na kasama sa programa. Ngunit pagkatapos ng pagpupulong, nawala ang kumpiyansa ni Choi at mukhang problemado. Bagamat pinapanatili niya ang kanyang imahe bilang isang kagalang-galang na direktor ng NIS, malinaw na nahihirapan siya sa sitwasyon. Nakita natin na pinahihirapan ni Lim ang kanang kamay ni Moyong para sa impormasyon. Sa panahon ng pagpapahirap, casual na nagkwento si Lim tungkol sa sarili niyang buhay, na isiniwalat na dapat ay retirado na siya ngunit lihim pa rin siyang nagtatrabaho para mabili ang kanyang mamahaling tren. Sa sandaling ibinunyag ng lalaki ang lokasyon ni Moyong, pinatay siya ni Lim. Samantala, sinubukan ng mga tauhan ni Choi na buksan ang ninakaw na vault ngunit natuklasan na binago ang code. Si Jagyong ang bumago nito dahil determinado siyang hanapin si Moyong at maghiganti. Sa abandonadong restaurant ni Moyong, iniwan ni Jagyong ang kanyang ninakaw na kotse nang may dumaan na pulis, ngunit mabilis siyang nagnakaw ng isa pang kotse mula sa mangmang na driver. Kasabay nito, sinalubong ng Vice Minister at Director Sam mula sa NIS, si Paul na dumating sa Seoul. Galit na galit si Paul na nawala ang sample ng serum, lalo na pagkatapos gumastos ng malaki upang kunin ang proyekto. Nalaman natin na si Choi ay namumuno sa isang lihim na grupo sa loob ng NIS sa loob ng 40 taon. Matagal nang gustong ibagsak ng Vice Minister ang grupong ito, ngunit dahil nabigo siya, nagbanta si Paul na sisirain mismo si Choi. Binigyan ni Paul ng ultimatum ang Vice Minister, suportahan siya o protektahan ang kanyang pamilya. Samantala, narating ni Jagyong ang hideout ni Han-gom, isang taong nagbebenta ng armas na nagtatrabaho sa Russian gang. Magaspang ang kilos ng mga Ruso ngunit si Han-gom ay natatakot sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Jagyong na pinatay ang kanyang ama habang nagtatrabaho sa NIS. Sa sobrang takot ni Han-gom sa kanya ay halos bigyan siya nito ng baril at mga bala ng libre. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, sinubukan siyang salakayin ng dalawa sa mga tauhan ni Han-gom.
Mabilis na binaril ni Jagyong ang lahat at sinaksak si Hangom dahil alam niyang may pabuya sa ulo niya. Iginiit ni Hangom na hindi niya siya tatraydorin at sinabing ang pabuya ay inilagay ni Mr. Song mula sa Paradise. Walang pakialam si Jagyong at hiniling niyang malaman ang lokasyon ni Moyong. Ibinunyag ni Hangom na nasabusan si Moyong at pinatay siya ni Jagyong bago umalis. Sa ibang lugar, nakipagkita si Choi kay Paul sa tabing ilog. Malinaw na magkakilala sila sa loob ng mahigit isang dekada at palaging magkaaway. Ipinagmamalaki ni Paul ang pagpatay sa spy master ni Choi, si Madam Guan, at sinabing walang magagawa si Choi sa sample. Hinikayat niya si Choi na ibigay ito. Gayunpaman, nagkunwaring hindi alam ni Choi ang tungkol sa sample, habang ipinahihiwatig ni Paul na gagawa siya ng matinding aksyon kapag hindi naresolba ang sitwasyon dahil nanganganib siyang mawalan ng trabaho. Sa Busan, sumugod si Lim sa apartment ni Moyong, pinaulanan ito ng bala pero wala si Moyong. Pinatay ni Lim ang lahat sa apartment at umalis. Ilang sandali pa, dumating si Jagyong sa gusali. Gusto ng isa sa kanyang mga personalidad na kumuha ng sigarilyo, kaya huminto siya sa harap ng isang grupo ng mga naninigarilyong bully para kumuha ng sigarilyo. Pagkatapos, tumungo siya sa apartment ni Moyong. Habang papasok siya, nag-cross ang landas nila ni Lim na nakilala siya. Hindi siya sigurado kung siya ang target, kaya binaliwala niya ito sa pag-aakalang siya ay isang misyonero at lumayo. Pinanood siya ni Lim sa CCTV at napagtanto niyang siya nga ang target. Sa loob ng apartment, nakita ni Jagyong ang lahat ng pinatay at umalis. Sa ibaba, susundan na sana siya ni Lim ngunit nag-ambala siya ng mga bully. Binugbog pa sila ni Jagyong bago umalis at nang ilabas nila ang galit nila kay Lim, madali din niya silang natalo. Samantala, tinalakay ni Director Sam at ng Vice Minister ang mga aksyon ni Paul. Nadismaya si Director Sam na ikinulong ni Paul si Choi, ngunit naniniwala ang Vice Minister na nararapat ito kay Choi dahil naging bahagi siya ng isang lihim na grupo na nagtatrabaho sa nuclear at bioweapon program. Ipinaliwanag ng Vice Minister na si Choi ay walang awa, pinatay ang karamihan sa sarili niyang mga tao, at inihayag na ang serum program ay idinisenyo upang lumikha ng hukbo ng mga superhuman. Maging ang Pentagon at ang gobyerno ng China ay interesado sa proyekto. Sa sandaling iyon, si Choi ay ininterrogate ni Paul, na nagbabanta na papatayin ang lahat ng nasa loob ng grupo kapag hindi nabawi ang sample ng serum. Nalaman ni Paul na ang programa ay tinatawag na Tyrant Program na idinisenyo upang bumuo ng kakayahan ng superhuman. Natuwa din siya sa katotohanang pinatay ni Choi ang sarili niyang propesor na tumulong sa paglikha ng programa at ang pag-set up na mapatay si Dr. Jonas habang dinadala ang huling sample sa NIS. Ang interogasyon ay naging debate kung saan inakusahan ni Paul si Choi na inilalagay sa panganib ang kapayapaan ng mundo habang ipinagtanggol ni Choi ang programa na nangangatwiran na kung ang mga bansang tulad ng China ay makakagawa ng bioweapon, magagawa din ito ng South Korea. Sa sandaling iyon ay nakatanggap sila ng balita na natagpuan na si Moyong. Sa kanilang pagtataka, si Moyong ay casual na kumakain sa NIS cafeteria na ganap na hindi nasaktan. Naniniwala si Director Sam na si Moyong ang maaaring maging susi nila sa opisyal na pagsisiyasat kay Choi at pagdadala sa kanya sa kustodiya. Ilang sandali pa, nakita natin si Jagyong na dumating sa headquarters ni Mr. Song. Mahigit isang dekada na niya itong kilala at ipinaliwanag niya na hindi personal ang paglalagay ng pabuya sa ulo niya. Inihayag din niya na inutusan siyang maglagay din ng pabuya sa ulo ni Moyong. Bagamat hindi eksaktong sinabi ni Song kung sino ang nasa likod nito, ipinahihiwatig niya na ito ay isang taong konektado sa gobyerno, posibleng si Choi. Biglang nagpakita si Lim at pinatay ang lahat maliban kay Jagyong habang nakatutok sa kanya ang baril. Inamin ni Jagyong na alam niyang pinatay ni Lim ang mga tauhan ni Moyong sa Busan dahil amoy gunpowder at dugo ito. Sa tensyonadong sandali na ito, pareho silang bumunot ng baril at nagpaputok ngunit nagawa nilang makaiwas sa bala ng isa't isa. Naglaban sila at pareho silang nasugatan. Habang huminto sila para habulin ang hininga, ipinahayag ni Jagyong na ang tanging layunin niya ay patayin si Moyong. Nakatanggap si Lim ng mensahe mula sa mga tauhan ni Choi na nagsasabing muling lumitaw si Moyong at may problema. Nagmungkahi si Lim ng pansamantalang magtulungan para hanapin muna si Moyong at pumayag si Jagyong. Nang maglaon, sinalakay ng alligator, isa sa mga superhuman agent ni Paul si Jagyong, ngunit nagawa ni Lim na patayin ito. Gayunpaman, sa panahon ng kaguluhan, ang maliit na bote na naglalaman ng mapanganib na virus ay nasira,
at si Jagyong ay nahawaan. Inamin niya na ninakaw niya ang sample para pilitin si Moyong na bayaran siya. Naaawa si Lim sa kanya at naghanda na patayin siya, alam niyang nakamamatay ang virus. Ngunit ang kapatid ni Jagyong ay nakipagkasundo kay Lim. Samantala, inililipat ni Director Sam si Moyong sa ligtas na lugar, ngunit hinarang sila ng mga alligator ni Paul. Ang isa sa kanila, si Tom, ay binuksan ang kotse at kinidnap si Moyong habang si Choi ay na-hostage ni Paul. Ang natitirang koponan ni Paul ay tumungo sa base kung saan nagbabantay ang Black Ops team ni Choi. Walang kahirap-hirap na natalo ni Tom ang mga gwardya para lang makitang bukas ngunit walang laman ang vault. Galit na galit, inakala ni Paul na niloloko siya ni Choi at sinimulan niyang patayin ang huli sa kanyang mga tauhan. Napagtanto ni Moyong na kinuha ni Jagyong ang sample. Sina Jagyong at Lim ay nagpapaputok sa kanilang pagpasok. Nagbigay ng matagumpay na pahayag si Choi ngunit pinutol ito ni Lim sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo ni Paul. Si Jagyong, na ngayon ay mas malakas dahil sa virus, ay nakipaglaban kay Tom. Kahit na si Tom ay lubos na sinanay, ang Tyrant virus ay lalong nagpalakas kay Jagyong. Nagawa niyang patayin pareho sina Tom at Moyong. Binaril ni Lim si Jagyong, ngunit halos hindi niya ito naramdaman. Binuksan ni Choi ang matingkad na ilaw, dahilan upang mamilipit si Jagyong sa sakit. Ipinaliwanag ni Lim na ang virus ay nagiging mas mahirap kontrolin sa paglipas ng panahon at maaari lamang humina sa pamamagitan ng malakas na liwanag. Kapag naabot na nito ang utak, ganap na makokontrol ng virus ang host. Binaril ni Lim si Jagyong sa ulo, ngunit mabilis itong nakabawi at itinapon siya sa buong silid. Naging malinaw na napanatili ni Jagyong ang kontrol sa kabila ng pag-abot ng virus sa kanyang utak. Pinayuhan siya ni Choi na magtago dahil sumisikat na ang araw at ang NIS ay paparating. Dumating si Director Sam sa pinangyarihan, nahanap sina Choi, Lim, at silid na puno ng mga katawan. Si Choi ay nananatiling kalmado, alam na pagtatakpan ng NIS ang sitwasyon. Sa tingin niya ay dapat silang magpasalamat sa kanya sa pagpatay kay Paul. Gayunpaman, ang mga tauhan ni Director Sam ay hindi mula sa NIS at inihayag ni Director Sam na siya ay nagtatrabaho para sa Head 1. Pinatay ng isa sa mga tauhan ni Director Sam ang middleman at nang mapagtantong mamamatay sila, sinubukan ni Lim na tumakas. Ilang beses siyang binaril ngunit nagawa niyang tumalon sa ilog sa ibaba. Ngayong si Choi ang huling miyembro ng program, nangako si Director Sam na pahihirapan siya hanggang sa ibunyag niya ang lokasyon ng sample. Ngunit upang protektahan ang Tyrant program, pinatay ni Choi ang kanyang sarili, na iniwang galit na galit si Director Sam nang mawala ang kanyang huling baraha. Samantala, si Lim, na nasugatan at lumubog sa ilalim ng tubig, ay iniligtas ni Jagyong. Sa isang flashback, 15 taon na ang nakakaraan, nakita natin ang isang batang duguan na si Jagyong, na dumating sa bahay ni Mr. Che. Dahil walang ibang mapupuntahan, inampon siya ni Che. Ipinahihiwatig na si Jagyong ay maaaring isa sa mga pinag-eksperimentuhan mula sa The Witch na nagpapaliwanag ng kanyang superhuman na kakayahan at kung bakit nakaligtas sa buong serye, at kasama nito ay ang pagtatapos ng Season 1 ng The Tyrant. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.